Ang pang-third na factor na nakita ko na nag-contribute sa pagkamit ng kapayapaan ngayon sa Sulu ay yung tao mismo ine-enjoy na nila yung dividends ng peace. Ano bang ibig sabihin ng dividends of peace? May lifestyle kasi associated with war. And I've seen it as a fighter sa Lanao Sur, sa Maguindanao noon. May hindi condition na alam mong anytime may magkaputukan dyan sa community nyo is a state of mind na hindi basta-basta natatanggal sa mga tao. Kitang-kita ko yan. Kitang-kita ko rin yan sa Maguindanao. Yung Kauran, yung barangay Kauran na last barangay bago ang Batuan na forever hinaharas ng mga kalaban. Ganon din ang nangyari sa mga bayan ng Sulu. Specifically yung matagal na pinaglaruan ng mga Abu Sayyaf. Kasi after MNLF, nagka-peace agreement tayo with MNLF, Abu Sayyaf talaga yung naging kinonfront ng armed forces. So ano ba yung naging buhay ng mga tao sa Abu Sayyaf nung nagre-reign pa yung Abu Sayyaf? Tignan natin yung isang barangay na pinunta namin. For example, yung Buhanginan. Yung barangay na yan, rough road pa dati, and sabi nga ni barangay captain doon, "Sir, noon, kanyon ng kanyon dito, kanyon ng kanyon dito, araw-araw, naglaland lang dyan sa palibot hanggang kami ng mga tao talaga, kinailangan mag-bakwit. Bakwit ang tawag doon. So, evacuate sila. So, pumunta sila sa Karatig Barangay na hindi binubugbog ng bomba at hindi naging kuta ng mga Abu Sayyaf. So, sa kanila, ang livelihood nila wala dahil hindi na yung mga lupa nila, sabi nga nila, "Sir, kami nga para kaming nagnanakaw ng sarili naming mga prutas Kasi nandun yung Abu Sayyaf, maya-maya nandyan yung sundalo, kaya sandali lang kami para manguha ng mga durian, mangustin na maibenta namin." So, ganon, in and out for how many years, year in, year out, ganon ang naging buhay nila na puro gyera. And hindi nga uncommon sa kanila, Talipaw, Maimbung, Patikul, even Holo, na may family member na namamatay every so often. Kasi nga, yung Abu Sayyaf noon, under kay Radulan Sahiron, napakadami nila, and kuminsan talaga, masabi mo na in the last 20 years na kumita sila sa mga ransom and yung extortion nila of local businessmen, talagang marami rin ang nag-join just for financial reasons. So, ang nangyari, dumami yung Abu Sayyaf. Pero at the expense ng kanilang family members and community members na nagbabakwit. So, ganun yung naging mundo nila. Naging ganun ang naging mundo. May namamatay, may nawuwounded, may sagupaan. Walang permanent situation na makahinga sila ng malalim na payapa na. Pero nung pagpunta ko, nakita ko yung mga tao na, sabi nga ng mga special forces, "Sir, tingnan mo, sir, pagdaan natin, kakaway yung mga bata." Sabi ko, "Oh, talaga, kakaway yung mga bata." Na ang last ko na recollection na kumakaway yung mga tao nung active duty pa ako, nung atakihin namin yung
mga MI sa Kauswagan way back in 2000 na kumakaway yung tao. Sa NPA areas naman, walang kumakaway ng tao. Walang kumakaway sa amin, walang nagte-thank you. Pero dito sa Sulu, of all places, sabi nila, sir, pagdaan natin, kakaway yung mga bata. Pagdaan nga namin, mga bata, nakangiti, kumakaway. Whereas, noon, of previous generations, kinasusuklaman yung sundalo. Tinatapon yung sundalo, pinagtataguan yung sundalo. Yon. Nakita ko rin, pagpunta ko ng Sulu, na yung mga tao, for example, doon ako sa Bonbon, may isang barangay doon na nandun yung kampo ng Special Forces. So doon ako, simpleng-simple, pero just a few months back lang, nagkaroon ng kuryente yung kampo, including yung kanilang barangay. So meaning, ang tagal-tagal ng panahon, walang kuryente na nakakarating doon. Yun lang, for the past how many months lang. Sabi ko, nagkakuryente dahil nagkaroon ng kapayapaan. And isa sa mga di ko rin makalimutan na experience pagpunta ko ng Sulu, yung umikot kami sa puntod hindi pala puntod, doon sa marker ni late Brigadier General Teodolfo Bautista. So, ang kasama ko si Brigadier General Chris Tampus, ang Assistant Division Commander na 6 years na siyang super hyper na talagang nandyan sa Sulu, na he has seen it all and he's so happy to share yung experiences nga. And then yung nga, dalawa lang kami with one driver lang, inikot-ikot namin yung Patikul where too much violence have happened. And then yung nga, pumunta kami sa exact marker kung saan masabi na natin minasaker sina General Bautista sa Danag. Yon, dadalawa lang kami, isang general at ako. Walang kagwardya-gwardya. And nakita ko yung mga tao, masabi ko na itong mga tao dito, mga tausog dito, ine-enjoy na nila yung kapayapaan. Kasi isang indicator na ine-enjoy na ng mga tao yung kapayapaan is kung nakikita mo na ini-improve na nila ang kanilang mga bahay. Mga, masabi mong bahay o sa description ng iba parang kubo. Pero ginagawa na nilang bahay yung dati nilang kubo na talagang nilagas ng mga mortar, nilagas ng marami pa kasi mga school doon na tadadad pa ng bala. Marami pang bala tama-tama. Pero makita mo yung mga tao na enjoying the dividends of peace na sila dahil ini-improve na nila ang kanilang bahay at makita mo na yung mga mangustin at mga durian nila na napakasasarap doon at kape, hinaharvest na nila. Yun. Nagagawa na nila ito. Nagagawa na nilang magplano para sa kanilang buhay dahil may kapayapaan na. Isa rin sa mga hindi ko makalimutan na pinuntahan namin, dahil kaibigan ko lahat ng commander doon sa Sulu. Mga brigade commander, si Brigadier General Manny Cabasan, ang isang brigade commander doon, si Brigadier General Alaric de los Santos, na kaibigan ko, si General Peña, of course. So, isa sa mga hindi ko makalimutan din, yung pumunta kami doon mismo sa barangay sa sitio ni Radulan Sahiron. So, sa mga hindi pa nakakaalam kay Radulan Sahiron, kung gusto nyong i-google yung kanyang background, makikita nyong dapat ito yung mga tao na kinasusuklaman dahil talagang maraming nagbuwis ng buhay na sundalo sa kamay niya. Pero
tapos na eh. So, pumunta kami sa sitio niya and nandun yung kanyang paboritong pamangkin. Kanyang paboritong pamangkin at yung isang kanyang pinsan. And sabi nga nung kanyang pamangkin, Sir, dito sa exact na spot na kinatatayuan natin ngayon, dito nangitim noon sa dami ng Abu Sayyaf. Dahil dito dinala ni uncle nga niya, si Radulan Sahiron, yung mga grupo ng Abu Sayyaf na galing Basilan. Si Abdurrajak pa, yung founder talaga, si Abdurrajak Janjalani. Dito sila. Ang dami-dami nilang Abu Sayyaf dito dati. And yung pinsang buo naman ni Radulan Sahiron, na sabi niya, Sir, dati akong MNLF, pero yung ang aking mga dalawang anak ay parehong Abu Sayyaf. Siya na ngayon yung imam doon sa moske na itinayo ng gobyerno in coordination with the armed forces sa mismong sitio ni Radulan Sahiron. Nagpatayo din ng madrasa sa mismong barangay ni Radulan Sahiron. Pero ang pinakamatindi na yung mga tao nag-e-enjoy na ng dividends of peace ay yung grupo ng family ni Radulan Sahiron and other members, for example, yung mga community ng taga Kabuntakas, ay bumalik na. Ang tawag sa kanila ay mga balik barangay. Balik barangay. So itong balik barangay, kasi nga, balik barangay nga yung mga pamilya ni Radulan Sahiron dahil 2 dekada silang nasa labas. Dahil nga sa gulo. 2 dekada silang nasa baba, namumuhay kung ano-ano lang. Pero finally, dahil payapa na, nakabalik na sila sa kanilang barangay. Kaya balik barangay. Ganon din sa Kabuntakas. Kasi sa Kabuntakas, napakadami na rin ang nagbuwis ng buhay doon, lalo na yung itong mga panahon na ng Abu Sayyaf. Kung makita nyo, marinig nyo yung mga war stories, maraming war stories naganap sa Kabuntakas. And yun, sa tulong ng Special Forces and other units, ngayon 35th Infantry Battalion yung nandun na, nakabalik na yung mga tao. So, masabi ko na yung dahil ine-enjoy na ng mga tao yung fruits of peace, ay meron na silang interest na magkaroon ng pangmatagalan na kapayapaan sa Sulu. So yan yung pang-third na factor na sa tingin ko nakatulong ng malaki sa pagkamit ng kapayapaan sa Sulu ngayon.